Grabe ang mensahe sa Ginoo mga igsoon, no? Overcome ko na ito ang evil with good. So mga igsoon, karoon ng kabuntagon, excited ba ang tanan mga igsoon? Na mo simba, pasilungog sa atong buhay ng Diyos. Pataas ang mga kamot. Kaway-kaway, hallelujah. Lord, nakita niyo mga kamot, Ginoo, na nagpataas karoon, Lord God. Kapag ka Ginoo, excited din sila na mo simba. Excited din ni Lord na mo lain din sa mo Ginoo. Tungkol sa ikaw ang among Ginoo, Lord, mga worthy sa tanang mga pagdayag, Lord. Sa tanan Ginoo ay mong gibuhat sa tibok simana, Ginoo. Mga good man sa among pananaw, mga bad man sa among pananaw, but Lord, thank you so much na naami karon Ginoo. Nakabarog na lingkod Ginoo, nakalahutan ikaniwala sa tanan Lord. Tungkol kay ikaw ang Diyos, kayo mo yung naghawid sa among mga kinabuhi, Lord. Hallelujah. O Lord, ang among mga pagdaig, ang isalin diya kanimo Ginoo. Salamat Lord, na ikaw ang Diyos karon Lord. Ang malipay Lord, ang mga smile Ginoo sa among mga kinabuhi, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now is the time to worship the Lord Jesus. Yes, Jesus. Dito na tatawag-tawag may song sa pagpakpak. At pasinubog sa among biyos. Yes, now is the time to worship the Lord Jesus, our Almighty God, powerful God, omnipotent God. Hallelujah. Yes, Jesus.
Ikaw yun, Lord, hindi na mo undangan Ginoo sa pagdahig karon Lord. Tungod kay maayo ka sa mga kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Atong i-apply atong nababat mga igsoon sa pagpasilungog sa atong buhay nga Diyos. Siya Ginoo nga maayo kay sa atong mga kinabuhi. Na niya karon tungod sa kamaayo, niya ata karon mga igsoon. Hallelujah, nagkita-kita pa ta. Salamat, Lord. Hallelujah, sa inyong kamaayo sa atong kinabuhi. Sa Lord, amo ka ipadako karon sa atong kinabuhi. Amo ka, Lord, i-magnify Ginoo Jesus. Because you are our Lord, our Savior, and King. Hallelujah. Yes, Jesus. I have made you this morning in my heart. Forgive me. Yes, Jesus, and I have believed. I have believed in the lie that you were able to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show you so strong.
Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, dito. I-magnify ka, Lord, sa mga kinabuhi. Dili, Ginoo, ang mga problema, Ginoo, Lord Jesus. Kundi, Ikaw, Lord, ang aming ipalipok sa aming mga kinabuhi. Salamat, Lord, sa kalinahan. Salamat, Lord, sa peace, Ginoo. Nataniwala, Lord, sa pagbubuhat ka rin sa kalibutan, Ginoo. Ang iyong mga katawan, Lord, nakapatod sa kasing-kasing na malinahos. Taniwala, Lord, sa kagubot, sa among palibot, Ginoo, mga politika, mga gubat, Ginoo, linog, Ginoo, mga sunog sa among palibot at mga bispil. Ang kalinaw sa mga kasing-kasing. Ang among pagsalig, Lord, anang agapodet na ni Lord Jesus. You are the peace, Ginoo, that guards the hearts of your people, Ginoo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the peace that guards my heart. My help in times of need. And there I find release. So in all
worship you this Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you. Yes, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede ba na ito ang istorya kung ulit ng Diyos? Lord, salamat. Lord, salamat. Panginoon. Lord, salamat tayo din, Jesus. Pwede ba na ito ang istorya ng ulit ng Diyos? Kung sama na akong nagian, mga igsoon sa tibok simana, kung kapapalo sa inyong mga kasing-kasing. But God knows kung saan lang ang mga kabuton, kung saan lang ang mga entrances. Kaya personally, mga igsoon sa kong kinabuhi, daghan din kayo entrance na dili ko magamit sa Ginoo dili sa tuwangan, but praise God. Nanaagit ang Ginoo, igsoon, naghahawa sa kinabuhi sa pamilya. Taliwala sa kabisi, mga igsoon sa kinabuhi. Ang Ginoo ko, palayon nila nga, abang ka na mo, mga igsoon, yung muna kong tayo. Padayon. Lord, sa mga kayo Ginoo. Sa time, Lord. Mong gihatag ka rin, Ginoo, Lord Jesus. Although nakita niyo mo, Ginoo, mga kabukaton sa mga kasing-kasing, Ginoo, Lord God. Dili ka ni mahimong papag, Lord God. Namuhunong kami, Ginoo, sa pagsimba, pagpangalagan niya ka ni mo, Ginoo. Kini Ginoo, stepping stone, Ginoo, Lord God. Na magpagamit pagod kami, diyak na ni mo, Lord, sa mga dagko pang mga butang, Ginoo, Lord God. Salamat, Lord. Hallelujah. Ikaw ngayon, Ginoo, Lord Jesus. Ako sinaulian, Lord, sa tanang dumog, tanang gimaya, Ginoo, Lord, for you alone, Lord Jesus. Deserve, Lord God. Usama ng mga offer, Lord, sa kalimutan. Hindi tinideserve yung Ginoo, tungkol kay anak ka, O Diyos. Salamat, Lord. Hallelujah. Kung mo nagahawin sa mga kinabuhi, Lord, kami pa lang, Lord. Sana kami karoon, Ginoo, Lord. Kasi, Lord, agad kami mga pagkulang diyan kanimo, Ginoo, sa among time, sa among treasure, Ginoo, sa among talent. But, Lord, still, ikaw ang Diyos. Diyos yun kapag ka Diyos. Dili mausap sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord. Hallelujah. Dawat Lord ang tanang mga pagpasalamat, tanang dumog, dimaya, Ginoo, Ginoo lamang, Ginoo, in the mighty name of Jesus. Amen, Lord. May buntag sa tanan. Kinsay andam na matulog. Sa tanan nga mga ipapalila, sa tanan mga kiinsunya, mga nanay panahon tik katulog. Basta nabilar, sa pado pa lang, nabilar. Hallelujah. Salamat Brother Will sa mga mensahe sa Anoiton. Hindi ginatumanikayan no nga emotional kita, labi na makarelita sa mga mensahe sa Anoiton. Labi na ka ng mga word nga lahutay, mga grasya sa Ginoo. Tinuod may suon. Kung wala kay grasya sa Ginoo, wala kong kita diri. Grasya, disgrasya na Ginoo kung ato yung paundayunan ang ato mga gibati. God forbid, mga disgrasya mag yun. Pero salamat sa Ginoo kay naa ka karon. Kumusta ha imong katapat? Salamat sa Ginoo nga naa ka. Although daghan kayong bakante karon sa mga bangko, pero ayaw nang lingkuri diha kananay mga espiritu nila diha nagalingkod. Kaya ingon palagi, the spirit is willing, but the body is weak. So ang ilang body karon nagluya siguro or nangabisi, pero ang ilang espiritu naa diri. So muna natay live, natay FB live kay para po
dili pud kaayo sila gyud ingon nga mura backslider na ba. Kay kasagaran na ba sa mga mentality usay sa di na kasimpa kay backslider na. Mga una mana luya na gyud. Pero sige lang. So sa tanan nga naa karon diri, salamat sa Ginoo nga naamo in spirit and in truth. Okay? So sa tanan pud nga naa sa itong online padayon bahalag usahay magilti ta usahay no nga di na ta kahigayon. Imbis kay nangayo tagpanalangin sa Ginoo nga tagaan tag trabaho. Ang ingon din sa uban ang trabaho na hinoy nahimong babag sa imong gipangayo sa Ginoo nga kanang gitawag commitment sa pagpangalaga. Pero sige lang mo na gitawag nga naamagita sa kalibutan nga puno sa mga hagit, puno sa mga pagpaningkamot. So grasya ra gid tanan sa Ginoo. By the way, katong scripture ganina na yung mga misunderstanding kay pagpangutanan ni Lucille unsay akong passage, akong gisend sa iyang messenger niya, wala daw niya na open. Kinsay naka-experience na karon kanang ang messenger murag nabinuang na usahay. Ingon ni Mita o kang tag-iya sa Facebook, ang messenger daw sa laptop o sa mga desktop, kwaon na daw na siya. So, anak ko, nganong maapektuhan man ang sa cellphone nga ang sa desktop raman utak og laptop mo ay kwaon na application. So sige lang, hindi po ta mamutana na sa ilang ano nang naunsa na. So wala niya na open, wala na forward. So atong basahon ang pulong sa Ginoo. Manindog ta maigsoon. John chapter 20 verse 24 to 29. Version ani is ang pulong sa Dios, Cebuano popular version. Bisaya ko na nato ni diretso kay maura man gihapon i-interpret na man gihapon sa Bisaya ang English kani diretso na. John 20:24 to 29 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Si Tomas nga gitawag nga kaluha nga usa-usab sa 12 ka mga apostoles wala dito sa pag-abot ni Jesus. Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga tinun-an nga nakita nila ang Ginoo. Apan niingon si Tomas kanila, gawas ko makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayon ako motuo. Paglabay sa usa ka semana, nagtigong pag-usap ang mga tinun-an ni Jesus sa balay nga ilang tigumanan o kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay apan misulod na usab si Jesus o mitindog dito sa ilang taliwala. Niingon siya kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Dayon niingon siya kang Tomas, Tomas, dali tan-awa ang akong mga kamot o isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduha-duha. Tuo na Ginoon. Miingon si Tomas kang Jesus, Ginoo ko o Diyos ko. Singgit gini siya maigsoon. Miingon dayon si Jesus kaniya, mitnutuo ka na ba karon? Kay nakita mo na ako. In Jesus' name, Amen. Maglingkod tao ba ng grasya? Panalangin sa Ginoo. Di na ko maglipod-lipod na isuon kini nga wali mo na akong giwali sa Surigao. So nanay mga kauban na mo diri nga nagkadungog ani pero sa Resurrection Sunday man to nya ang atong team nga gisulod nato for the whole year sa atong simbahan is connected gihapon karon kay month of April man connected gihapon siya sa the power of God's resurrection, ang gahom sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. So atong hisgutan karon diri kining gitawag nga pagduha-duha. Okay. Kung moingon ta may igsuon nga wala naman siguro ko'y pagduha-duha kay naamang ko sa simbahan. Ni ang higani ko kay wa ko'y pagduha-duha.
Pirting na po ay ng sayop mga igsoon. Ang pagduha-duha nahimo ng kabahin nganong naakakaroon diri. Usahay murag kung atong i-trace ang ubang mga passage sa Bible na giingon dito si James nga ayaw pagduha-duha kay kung magduha-duha daw ka mura daw ka bangka ko nga Lord grabe gid di ay kayo ka-faithful Ginoo kay in spite nga nakita nako nga naa gyud ko'y doubt sa akong pagpangalangga diha kanimo di gyud malalis nga duha-duha gyud ko. Kabalo mo unsay hinungdan usahay nganong absent ta og simba, nganong usahay maleta, nganong usahay ang prayer moabot rag 10 seconds. Katong perminti na ko ginamention nga what the power of 1 minute prayer nya ang 1 hour pagid nga prayer ni ay sa Korea prayer na sa mga backslider og 30 million makaingon ka pupre pagyon ni ay ka mao na mahitabo usahay labi galingon sa uban nga Kristohanon makahibaluta nga uy perting murag di na lang siguro ko magpatuga-tuga o appeal sa ministry kay ministry sa simbahan basta naalang ko anak naka-picture ato ina-post siya pa siya man ang murag active kaay sa messenger o naagi na diha sa messenger tanan ang update so ayaw ninyo huna-hunaan mao ni usahay problema na ako ni nahibaluan sa ubang simbahan nilip the group siya sa chat group kay ngano napil niya nga murag Kristohano na siya nga outdated murag feeling niya murag wala na gid siya involved sa ministry unya wala na kaayo siya saktong commitment sa iyang pagpangalaga gihawa siya then ang pinakabutong line nga gibati dahil niya ato murag na feel niya maigsuon guilty na siya niya para dili mo samot to iyang pagka-guilty di mo lift the group na lang siya para dili siya makabasa di ba ingana ta usahay natay mga chat group muhawa ka kay kung makabasa ka sa message mura kag maanoy mura kag malakot kay nag-message sa dito naligo sila dagat nagkaon-kaon sila dito nagpost picture so ikaw nga makakitaan na mura kag malagot o unsa ba so hawa na lang paghawa na lang kaparawan kay may istorya kaya nga na may igsuon usahay ang pagbati sa Kristohanon which is nakita nako nga naa yung connection ang pagduha-duha ani. Number 1 kini nga reason may igsuon kining pagduha-duha. Pero akong isulti sa inyo karon nga igsuon nga kini di ay pagduha-duha. Gigamit ni siya sa Ginoo para ang imong pagtuo karon nga giparugan nimo, maangkon nimo. Atong hisgutan karon ang kinabuhi ni Apostol Thomas maigsoon, Apostol Thomas. Tanawan niyo yung picture. Naana sila ani nga time sa usa ka kwarto. Siguro mo ani nga kwarto nga gasigi siguro silang ampo, gasigi silang fellowship. Kay kaning panahon na maigsoon nagtapok ang mga Kristohanon, ang mga apostoles kay namatay na si Jesus. Namatay si Jesus, then giwitnessan og tulo ka babae. Ang pinaka first 3 witness ato nga time nakakita gid sila dito nga ang nabilin na lang dito sa luganan ang bisti na lang sa Ginoo ang sinina na lang walay unod walay bukog sinina na lang og mauni og diri mapildi ang mga dagkong relihiyon sa tibuok nasod maigsoon kining Buddhism kining Islam diri gid sila mapildi sa kamatayon sa Ginoo. Kaya ang ilahang gituring nga Ginoo sa ilang kinabuhi siguro mga propeta nila namatay pero naa nagpabilin ang bukog sa lumyanan. Amo ni gitawag gahom sa pagkabanhaw sa Ginoo kay wala gyud si bisan kinsa nga makaawat ani. Dili kini maawat si bisan kinsa nga Dios sa mga tao nga gisimba karon. Nabanhaw siya maigsoon. Kung ini panahon na nagtapok ang mga apostolis sa ilang pagtapok maigsoon, nag-uulgit sila siyempre. Ay ilang master, ilang magtutudlo nga perminti nilang uban, nakalit lang kawal.
Although nagparamdam na to siya sa una pa, gipadlong pag ni Peter, ayaw Lord, dili ka pwede mamatayin. Agiribiyok si Peter, in Jesus name, siguro to giingon ni Jesus. Kung muribiyok to si ako, gipadlong na igsoon, bisan si Judas, giribiyok gihapon. So kinsa tong murag nagplano mubabag sa kamatayon sa Ginoo, gipangpadlong yun ni Jesus. Kaya nga nung kaning panahon na mauna ni ang right time. Right time na makuha na, mawala na si Jesus. Kaya nga no, the more nga gasigig ministry si Jesus, na ay mga na-convert, na ay mga nituo, pero mas dinagahan ang kahit o kasing-kasing. Kaya mo lagi ang ilang muna-una sa manluluwas, dili man karpentero, anak sa karpentero, ang ilang gihuna-una nga manluluwas nila kay gikan man sa royal blood. Dato arangan. Wa ni sila nakasabot kung saan gitawag ni Jesus ng kaluwasan. Kaya ang gimin ni Jesus ng kaluwasan kinagsuon ang atong kalag. So usahay ang atong una-una nga focus ra gid sa physical. Una na nga butahan gid ang mga tawo aning panahon na. He wants to rule in our hearts, in our spirit, dili sa physical nga ginharian. Next picture, makita niyo diri tulo ka imahe na igsuon na ay gitawag doubt. Gabalik-balik rin siya sa atong kinabuhi kung mabantayan ninyo. Nagduha-duha ka. Puno kas kalibog, struggle, kalisod sa kinabuhi. Dayon, nakarealize ka nga kinahanglan og manluluwas o ngay tao nga nindasig nimo, napadulong na po kas deliverance. Na-deliver ka kay ni-decide ka nga muhawa ka aning tangit-ngit sa iyong kinabuhi. Human sa deliverance, dito nagsugod ang imong devotion sa Ginoo. Sugod na kag-commit sa ministry. Sugod na kag-ampo bisag dili ka na adlaw. Pero aning kamot ka, mag-pray ka. Devotion. Spending time diha sa Ginoo. Sa grupo man na or sa imo lang partner, sa imong asawa, sa imong bana, or sa imong personal. Karon, dili na dayon ang problema. Imo na ning i-apply sa imong kinabuhi, dasimbar ka, gaampo na ka. Niabot ang mga pagsulay. Niabot ang mga kabalaka. Dito nagsugod na dayon kag duha-duha. Balik na pud ka sa doubt. Kanirag yung tulo. Doubt, deliverance, devotion, datuyok-tuyok, murang ihapon tag kuan ani. Mga Israelita nga gituyok-tuyok sa Egypt o dito sa Kanaan nga wagi nakaabot sa promised land. Dito sa wilderness ng tuyok-tuyok. Nag-ampo ka, Ginoo, tagai kong kaayuhan ani nga balatian. Yang pagtango ni mo, may kaayuhan, isang 10% lang. Nagmulgol imong ulo na kay migraine. 80% ng migraine. Pag-ampo nimo sa Ginoo, nag-expect ka makuha 20%. Na 90% naman hinuon. Di rin na maigsoon. Muna ni ang struggle karon sa pagpahalagan. Ang imong devotion, di balik na po sa pagduha-duha. Di ba ni? Wala ni nagpasabot nga nagduha-duha ka, ni undan ka. Naalagi ka sa moment sa imong kinabuhi, naglibog ka o daghan kag kabutanan. Timan ni, wala ka ni give up. Si Thomas, ani nga time, gi-idol siguro niya si Jesus tungkol sa mga milagro nga iyang nakita. Muni bantayanan, basta idol ni mo ang tao o niya, masipyan bitaw, maluyahan kag apil. Unang mga lagat tas Ginoo direct tugad na lang yung kaay na lang yung tao kay kung gamiton tos kaaway tong tawhana maluya ka, luya ka. Diretso na lagi ka tanaw sa Ginoo maigsoon. Kay ngano si Thomas ani nga time, imagine pagkamatay sa Ginoo nag-decide ang mga apostolis mag Bible study, maghato, mag prayer meeting, nagtapok sa usa ka dapit. Pero ang nahitabo, si
Si Thomas, mga igsoon, absent. Kung mangutana taon sa hinungdan nga nung absent si Thomas, mga igsoon, na naaman ang tanang apostolis ato, siya naluya, meaning to say, siya ang mas grabe na apektuhan. Apektado gid siya. Perting luyaha gid siguro niya ato. Kanya pinaka-worst pag yun, ibis kin na apektuhan na siya, iya pag yung di-isolate ang iyang kaugalingon. Which is money o sa ka-danger yun sa pagpangalaga. Musubod na ganitag decide sa atong manahuna, hinahinay kag distansya sa mga igsoon nimo, diha yun mga igsoon. Dili kita ka-witness o milagro. Dili ta makasinati o kanang pagpangalagad nga excited bitaw. Undo daog-daog na kang satanas. Pero naay fire sa imong sulod nga musimba mutikang gihapon ka sa imong tiil kay ngano nakita nimo nga kung dili gid ka musimba, musamot pag yung kang kaluya. Duha-duha na isman. Grabe ni nga pagduha-duha. Kaya na-involve na yun ang pag-absent. Wa na yun ni appeal sa fellowship. But ang nagkanindot may ikson mo ni. By the way, I will be talking to you about converting doubt into devotion. Gikan sa imong pagduha-duha, i-convert na nimo. Kung sa mga mathematician pa, kung kanang 74.6 or 0.5, makonvert pa siguro na siya o 75. So, i-convert nimo ang imong pagduha-duha dito sa commitment, dito sa imong devotion, dito sa imong pagpanangad na yun nga, Lord, bisag unsay mahitabo, Ginoo. Mahugtan man kong kwarta, mawan-an magbugas, mawan diwanit man ko. Di ko kumubuhi sa imo. Ang nakanindot lang ni Apostol Thomas na igsoon. Kaya taliwala sa iyang pagduha-duha, nangayo pagyod siya og sign. Kaya kanang tao nga murag wala na ipangutana dito sa kinabuhi, makaingon na gyud ka nga murag sabay sa agos ng panahon. Wala na wala na kalibog. Nagtuko siguro mo nga kanang mga tao nga di mangutana, mga bride na. Isa daw na siya sa side sa bubuk-bubuk ng Kristohan. Kung di ka mangutana. Sa Sunday school, hopefully mabalik itong Sunday school. Pero mamanage na to ang time. Ng panahon na mangutana ta, di pagita mangutana. Napoy simbahan akong nahibaluan nga, ay pa siya mangutana, kamulong, wali na sa palpit sa pastor. Magtubag-tubag. Kaya ingon ka insulto man pero gusto gid siya mangutana na sa kaliw. Mangayo kag kasing-kasing nga mapailubon, tagaan kag mga ulitan ng mga tao para malagot kag sa mo. Kaya yung kaunsa man yung klasihan is pagpangalagan, murang bali. Tinuod yun ang maigsoon. Bali. Kaya bisan ganit itong iingon sa Bible nga, bisan i-preserve daw ganit imo imong kinabuhi. Manigkamot ka nga maampingan imo imong kinabuhi. Opposite. Niya kato hinumong mga misyonary nga sulumon yun ng pinaka awa-aw kayo nga dapit mga naagid yan tanang kriminal, tanang mga abusayap diha. Buhi. Kinsay kailan ninyo ato ni Wildy Almeida. Brother pa ito'y tawag sa iyo o pastor Almeida. Nag-mission siya something sa Basilan ba to? Kaya kuan man na siya, ang iyang religion, ang iyang kuan is Miracle Crusade. Isugi kayo ni tawhana yun. Bisang siya ra isa mo adto na siya. Nga dito i-hosted siya maigsoon sa mga abusayap. Pag hosted siya, natingala na ta pila ka adlaw to pila ka simana ato na nakabuhi, nabuhian, kibuhian.
Wa na takabalo sa detalye ato basta nagsulat siya libro ato about sa iyang experience up sa mga apo sayap. Yang isa na akong nahibaluan na isa na ga-capture niya nga mo kay sigig gapo sa iyang kamot, sigig buyod niya kung asa sila mo adto. Mao'y gisagyawan niya sa pulong sa Ginoo. Sa iyang pagkagahi kong kasing-kasing, nakabaton siya mga igsuon o doubt. Nagduha-duha siya. Di man siguro ni makunin akong kibuhat. Tarong man ni natawa man ni sala. Man ako man ni gidaog-daog. Nagsugod niya. Ang pagduha-duha may igsuon. Muabot gihapon anak ng tayo. Magduha-duha na ito. Bisag dautan kang tao. Bisag nakita ni mo nga murag lain na gid ang iyong espiritu. Muabot gihapon ang tayo. Magduha-duha ka. Between dautan o pagkamataron. Doon na kasto nga. Mangutanan na day ka na, malibog ka o tinuod man ni, padayunon ba na ko ni? Murag ako ra man siguro, lukoy ani. Kapag daog-daog ko, mga tarong na tao, kay ransam lagi para mabuhi po ni. O dito na isuon. Maurang ito akong nahipaluan, na naa siya na witness ng isa sa iyang mga capture na nasangyawan niya. O nakabuhi siya mga isuon. O tanawa, tao nga makaingon ta murag gusto naman ni magpakamatay ni tawhana pero buhi man gihapon. Wa kita kabalo sa plano sa Ginoo pero nagtuo ko na siya plano. Nya kani kay tamas ani nga tayo. Gitawag og nanon ni siya nga doubting Tamas. Tomas nga kaduha-duha. Mo nay pinakanon gyud sa iya sa mga biblical scholars mo gitawag sa iya. Kay ngano ang iyahang ekspresyon niya, ang iyahang kinabuhi daghang pangutana in which mo ni nga time niingon siya kung tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Pahawira ko sa bangag sa iyang kamot, bangag sa iyang kilid, o unsa pa ng mga nangabangag diha. Mo ta iyang giingon ha? Pahawira ko. Niingon gid siya nga gusto niya ikapon kung makita sila pag-usap. Ang nakanindot ani may igsuon tan-awara. Absent ka sa unang fellowship. Na-miss nimo ang milagro. Nga press kayo ng milagro. Nga mautak to'y murag maka-ignite sa iyong pangalagad sa Ginoo. Mantasig tagagbalik. Na-miss nimo. Pero gitagaan sa chance sa Ginoo. Sa ikaduhang panagtigong. O itira ginutan di na ito usbon sa Ginoo pero di balik pa magiging sa ikaduhang panagtigong. O mauna ni karon itong picture ganina. Nakita niyo ganina murag gihawid si Tamas sa saman. Actually, mo ni pinakanindot kay Tamas na igsuon. Ni question siya, nihat nang ayon sa kondisyon, pero sa iyahang mga kondisyon wala gid niya gituman tanan. Kay ngano sa iya palang pagkakita in a distance sa Ginoo. Imagine sirado itong mapalay gitrangkahan kay nangahadlok lagi ng mga apostolis nga makita sa mga leader sa Roma kay pamatyon gid sila mga tanang mga kauban ni Jesus pangdakpon mo yun narangka gid sila. Yung unsong pagkausa sa manilusot si Jesus ato. Nilusot gid siya dito wool sa maong balay. Lusot gid siya dito may igsoon dito nagpakita kay Tamas. Ya wala gi-mention sa Bible nga gisultihan sa ubang apostolis nga Ginoo Lord Jesus si Tomas bitaw gaduha-duha. Gaduha-duha to. Ipangayuan kag kondisyon ato niya nga pahikapon nimo siya sa iyang saman. Wala na, kabalo na siya ni pagtunga niya dito diretso na siya Tomas. Ali dire. Ali. Makita na itong pagka-all-knowing sa Ginoo aning panahon na wa pa ni mo gisulti imong problema kabalo na siya. Duol siya. Pero ang nakanindot, wala na niya gihikap ang saman. Katong sa picture, sa AI raman ito, ihimok raman ito na ko. Ihikap man ito niya. Pero ang reality, ang actual, sa iya lang pagkakita kay Jesus.
Nituo na siya, giwala niya ang pagduha-duha, o ang nakadindot, niluhod pagit siya magsuon, o niingon siya, "My Lord and my God." Dili siya gusto maigsuon o kanang gitawag nga second hand faith. Karang bitaw nadungog nimo sa uban, gisulti niya, dituo mo ka. Naay upang Kristohanon na tigil mo gusto nga ng second hand faith, na nadungog lang nila sa uban. Gusto gid niya ma-personal o experience. O dito na experience niya, nakasinggit gid siya ng "My Lord and my God." O hindi ramang taturo, singgit siya, "Jesus is alive! Buhay na o Diyos!" Pero lahit ng word na "My Lord and my God." Kaya diha na yun makita ng kinagitawag ng devotion nimo, ang connection nimo nga close dito sa Ginoo. Nga in every time sa imong journey, sa imong pagpangalagad, makaingon yung ka, "Ginoo ko, manluluwas ko, tabangi ko." Ipakita ni Thomas na may isuon ang pagka-honest niya sa iyang pagduha-duha. It's okay to have doubt. It's okay na mo question ka sa Ginoo. E bisag si Job gani nakapangutana man sa Ginoo sa mga trial sa iyang kinabuhi. It's okay maigsuon, pero dili na mahimong okay kung nagpabilin ra ka diha nga area nagaduha-duha ka pirmi. It's okay nga maluyahan ka nga nung dugay usahay ang tubag sa pag-ampo. It's okay nga bisan pag gibuhat na nimo ang tanan, nya wala pagi ka na-appreciate, feeling nimo dili ka wala ka na-appreciate ani nga simbahan. Nya nagduha-duha dayon ka kung gibalyo ba yun ang imong effort. Pwede ra kita manglukod mga igsuon, kay makil na to ang gibalyo. Pero nakanindot kay ni step up mga igsuon, ni elevate si Thomas gikan sa iyang pagduha-duha hangtod sa iyang devotion balik dito sa Ginoo. Gi-convert niya may igsoon. Wa gid siya nagpabilin na to. Butang na to, isa ka semana ay nagtigom og usab ang mga apostoles. Isa ka semana nga pag-antos sa pagduha-duha. Ang nakaluoy sa ato kay kita usahay maabtan tag 3 ka bulan. Isa ka tuig nga gaduha-duha. Nya mo manifest ba yan siya? Basta ang Kristohanon bitaw nga sige duha-duha, mo manifest na siya. Apektuhan na din yung attendance, simbahan. Ito, huwag man ang inahanglan ang Ginoo perfect attendance, pero mapektuhan din yung attendance. Imbis priority unta ang Ginoo, sige first the kingdom of God, the kingdom of this world ang giuna ay ang kingdom sa Ginoo. Imbis kay ang sunod unta ato, "And all these things shall be added unto you." Giuna man nimo ang kingdom sa kalibutan. I-add unta ang other things, na nadugay pag-add ang other things, kay nadugay pong kadito sa kingdom sa kalibutan. Nagsigi kag tuyong-tuyong dito. Nagsigi kag kadudud pagduha-duha. Nagsigi kag kaluya. Praise God. Kaning chapter sa John 20 may isuon. Gabi ini siya aning time sa Domingo. Resurrection Sunday, Sunday dito ang pagpapanaw sa Ginoo. Yung nagtapok sila gabi after sa resurrection. Nagtago din ang mga disciples ato o ang nakanindot may isuon. Nakita sa Ginoo ang struggle sa iyang mga apostoles. Gimingaw sila sa Ginoo. O ang Ginoo na inihimo sa Elizabeth. Si Thomas may igsoon, i-prove niya nga katong sa John 11 pa, atras na chapter sa John 20, John 11:16. Niingon siya dito, "Let us also go, that we may die with you." Ubanasap ni Ginoo para mamatay po mi parihan nimo.
Tanawa, grabe kayo ka-courageous. Grabe kayo siya ka kung makaingon ta murag suicidal kun nga tao ba si Tomas. Kay kabalogin siya mapatyonon si Jesus dakpunon pero muuman gid siya kay gusto ko siya mamatay. Tanawa ay ang debosyon ani grabe kayo siya ka-committed uban-uban sa Ginoo. Wala ni siya nagpasapot may igsuon nga pagduha-duha ni Thomas is wala siya pagtuo. He was heartbroken at that time o nahimong siyang kusyos na tayo ka nang mabinantayo na. Ang mga mag-uyab, mga magbulag na igsuon na ay it's either both babae or lalaki. Gibulagan or nabulagan. Silang duha heartbroken. Wala na nagpasapot nga ni-design ang bahay, bulag ata ka. Sumhan ako nimo. Pagtuo na to na ang heartbroken na to ang laki. No. Silang duha heartbroken. Heartbroken silang duha. Siguro, ma-measure lang na to by percentage. Siguro ang sa lalaki, 70%. Ang sa babae, 30%. Pero heartbroken silang duha. Yung kasagaran na ba ng heartbroken kay mangita o panakit butas. It's either bae or laki, manguyap o usap. Pero kasagaran yun ani mga babae. Kung ako kinang research sa ayaw mo kalain ako mga babae. Kay kasagaran yun daw sa kasagaran man sa emosyonal di kayo ang bae. So gusto nila tabunan ang kasakit nilang gibati. Maunang mangita sila pangtapon. So it's either manguyab silang lain. Plain lang na relasyon na pero wala pa kayo commitment. Yung kasagaran doon anak nakasabti na kay gibuhat daw na sa bahay kay para pasiluson ng lalaki. Kaya gusto niya ipapil pag yun ang kasakit na nung gibuhian ni Lucio. Bakit ka bumitaw? So dito may son, heartbroken. Kung heartbroken ka, sakit din kayo na. Kanya sa imong pagka-heartbroken, mabinantayo na ka. Careful na ka sa next move nimo. Kung musunod kang another relasyon siguro, diha na. Murag, imo na yung now hitupot ang laki. Sa maninilad pa ni patasan, kapalo pa ni muluto. Tanan na qualification imo ng pangitaon sa iya kaya nakaagi na magagsakit. Si Thomas ani mo niya gibuhat. Which is niabot din sa punto na nangayo na din sa kondisyon. Is God. Na ay tulo ka butang maigsoon. Gikan sa usa ka tawo nga niingon nga I will not believe. Dili ko mutuo kung, di ba? Nato si kondisyon. Di ko mutuo kung gawas kung gikan anak nga mga pinulungan to a man who cried, my Lord and my God. Dako kay na siya naggap mga igsoon. Thomas' story gives us 3 truths about handling daw. Unsaon na to mahandle o proper na igsoon kini pagduha-duha na naa sa ato. Timani, dili dautan na magduha-duha ka usahay. Dili dautan ma-discourage ka. Nahitabo sa uban kay kung mapil na nila ni atindan sa simbahan apektado na. Di na mangumusta ang pastor kung tawagan ang pastor mo rin yung cellphone itatak dito pastor man dito bakun. Nano ka nano? Kita na niyo ba itatak dito pastor man ni schooling. Dito bakun. Siguro gaduhan ka basi siguro. Sulisit na pulis pastor man ni siguro. Kung sa pagkahat dito bakun kay ngano usa ka butang ani maigsuon kay once lagi nga magduha-duha na ka dili na importante sa imo ang buluhaton sa simbahan. Mo ingon ta mo announce na diri kami na ang anniversary advance na i-announce para maka-prepare ta atong commitment diha. Ikaw ana wala na ka. Mo ba anniversary? Okay. Pero
Ay na si Uka magka-comment kung ibutang na dito sa chat group. Ilago Nining 500. Number 2, TC Tinyo 600. Kung ay na din ka dito muduglang kayo. Uy, murag niabot na galing ni silang 20 na nag-comment, murag ako na lang wala. Usahay, guol kayo pamalandong no? Kining word ng commitment, devotion sa Ginoo. Tulong kabutang, number 1, honest doubt is not disobedience. Nagduha-duha ka. Honestly, kapalo kita mo ito imong gibati. Ni-question ka sa Ginoo. Tinuod ba yung ka Ginoo? Tinuod ba yung ka nga mo ayog balatian? Tinuod ba yung ka nga mo provide sa akong panginahanglanon? Natural na siya na igsuon. Pwede ra gina nimo isulti sa Ginoo. Kay tao man kita. Magduha-duha mo gyud. John 20:24-25. Now Thomas was not with them when Jesus came. Unless I see, I will not believe. Makaingon ta mura maglain. Mura gikondisyonan nimo ba? Mura nangondisyon ka sa Ginoo. Mo ni kasagaran ka buhaton sa mga ubang mga pastor na akong nailhan before sila na mastor. Akong mama ingani gihapon. Ginoo kung di ka ni ko nimo ayuhon sa akong migraine. Di ko school ang Bible school. Kaya akong mama nagi siya migraine may isuot na dugay niya antos-antos dalaga pa siya. Sige lapad niyang ulo. Nga i-search kina kung ano galapad yung ulo sa tao. Dito na ko nakita o sa kapaktor may isuot. Sigig kabalaka. Sa sigig kabalaka nimo nagkaon-kaon pagiging acidic na pagkaon, disapot. Ito, nang liwat din mi sa iyan, madaot at tiyan. Gusto na ko i-review kinang liwat-liwat bitaw. Lain magod kay pamalandungan imong lolo high blood, nga ikaw nga apo high blood gihapon. Kay mo lagi ingon sa doktor na lagi nang gitawag nga kanang namamana nimo. Ha? Oh, runs in the blood, nagdagan sa dugo. Bisan kung saan siguro ni mong ampo, Lord, niliwat ako muliwat sa akong lulo. Pero mo lagi dugo magin nimo, niliwat yun ang pagkakuripot. Di ka ganahan nga kuripot ka, pero ano yung kuripot maging kausahay? I-trace ni mo imong kanunuan kung nabay kuripot. Mutagan kita siya Nixon. Mawala ko sa'yo, magduha-duha na kita, Lord. Kuripot ka ikong Ginoo. Maluwas ko ka kung kapi, Lord. Gamay lang nga isyo sa imong pagkakristuhanon. Ganduha-duha na ka. Honest lang, Nixon. Be honest. I-open lang mo sa Ginoo. Kaya wala na nagpasagot. Disobedient son of God na ka or children of God. You are just honest. Mauni akong napil karon, sumanitin lagi ako may dumanan ni. Basta murag kung sa iyang gibati, iya din ang i-express. Ingon naman ni sa una kung maampok siya sa Ginoo. Kuha ito sa bangko, iya nga, ibutang ang bangko dito, istoryahon niya ang Ginoo. Ginoo! Ginoo! Mauni akong ibati, Lord! Abi na ko, naka-experience ko anak kaduha. Ingana na ko ang Ginoo. Nagduha-duha na lang ko murong basig nalain ang Ginoo ato. Murong personalan na kaiwa. Nakatisting ko anak pero akong nasabtan sabot ng gitunan na po ni. Nga ang imo din pagka-honest sa imong gibati. Honest ka sa imong doubt. Honest ka sa imong failure. Imo lang yun ay na i-question sa Ginoo. Wala na nagpasabot nga dakong salang na. Kaya imo lang yung gipakita nga nakapagida kay pagtuo kay disampit pa man ka Ginoo. Kay kung wala kay pagtuo ato kung naluod na ka di na nimo invite ang Ginoo sa imong kinabuhi oy. Di na ka mo mention bisag word nga Ginoo o mga hallelujah nga word wala na sa imo. Kung puno na kas pagduwa-duwa kay ngano ang opposite may igsuon sa doubt is dili ang opposite sa faith is dili doubt.
Iman na ha? Ang opposite sa faith, dili doubt. Ang opposite sa faith is unbelief. Lahi ng unbelief o doubt na igsoon. Kung gaduha-duha ka, meaning to say full of question ka nga Kristohanon. Daghang kag struggle, pero wala na nagpasabot, i-reject na nimo ang Ginoo. Naagihapon ang Ginoo. Naalagi kay question nga gusto nimo matubag. Anong ingani man eh? Anong naman may Kristohanon, mga plastic? Sa mga dagkong simbahan karon, diya sa atong mga sigingan, nag-awas-awas ang mga libro. Puno kayo na anas liko na upan. Nadunggan ako asa ako ni amigo. Niingon din siya, duwa na gito sinisimba dito kay ngano, ang mga kasimba dito, ang mga babae kay mga backlist. Backlist na. Mga kita ng mga bra. Nasamot ng buwan kag US. Labi na dito sa California. Ang mga kasimba dito kay nakatupis ra daw ang uban. Nasamot yun, hindi ka makatipusyon na sa Ginoo. Mga pikil, mga luya, mga takdan. Doubt na po dahil ka. Struggle na po. Ano sa man? Ano man eh? Apektuhan na dahil ng imuhang commitment sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Naiingon ni Paul Tillich, diri may isulo sa writer o author sa libro. Doubt is not the opposite of faith. It is one element of faith. Elemento na siya sa pagtuo. Meaning to si kung naaday ka pagduha-duha karon na kung imo i-search imong heart. Na kay gaduha-duha kay daghan man ning pagduha-duha kas upire kung tithes. Struggle kay ka ani, di kayo kakahatag og dako-dako kay nga gaduha-duha kay tinuod pag ikaha ang umuhatag ko panalanginan ko sa Ginoo. Naana nga question sa imong utok, di ka kastorya na sa uban, ni maulaw ka, pero naana sa imong utok kung sa imong kasing-kasing. Struggle yun ka, giving pa lang. Samot na prayer. Ay, Ginoo ko. Samot na sa pag-ampok. Bible reading, fellowship, mission. Mag-mission ta bisan asa, eskwelahan, ospital, mga negosyo nga ipanghalad. Padawaton man ginato na sila sa Ginoo before ipanghalad na ilang mga negosyo o mga property. Opportunity to preach the gospel. Pero na usahay magduha-duha. Lord, man kihapoy ni simba sa among mga misyon, wag magigurang isang tulo na lang unta ni simba. Wag yun. Duha-duha na po na yun. Murang tapo. Wala na. Awisan na po gamay imong commitment. Wala na po. Sama sa kausa ka scientist, may igsoon. Before niya i-prove ang iyang na-discover. Diba, kung i-test na niyo mo, padulong na ito, theory. Mahimo ng theory, educative test. Murag, gitagaan niyo mong lab test, mga usap pa ng mga investigasyon niya, before siya mahimo ng theory. Then ka ng theory, human ang theory, mahimo na siyang law. Balaod na siya, protocol na siya, kay ano, dili enough ang theory, kay na-prove na gid mo nga, maugin na siya. Sa giving, sa ako alam, partly sa ako ang belief may iso. Kining giving, sige magitag kadungog ani lip and right ng mga wali sa social media, imong mga kaila rin, madungog mo, hatag lang yun, kaya panalaginan di ka sa Ginoo. Grabing research din ako ani nagpalaban naging ko mga encyclopedia, mga meta ani mga AI. Ako gyud gi-research kay nagduha-duha gyud ko. Kay nganong tanan gyud nga pastor, labi ng mga believer mo ingon gyud nga kumuhatag ka, panalanginan ka sa Ginoo. Nya naay akong nailhan nga nihatag siya. Paghatag niya dili man diretso ang panalangin, naabtan pag 5 years. Kaya mao man gito yang gi-pray po, Lord, ako na ihatag ha, pero may kondisyon sa Ginoo. Mao ni akong gipangayo ni Lord. Kinsay naka-experience ani nga. Na kay buhaton, na kay commitment, pero imo nang gi-kondisyonan daan. Ihatag na ko ni Lord ha, pero hinakot
nga kini akong gitinguha maangkon ako ni. Oh, yes. Di ba? Nipugas ka. Pagpugas nimo dito, binhi man na siya igsoon, di ba binhi? Ang liso, itanong nimo isa ka liso sa mais, itanong nimo sa yuta, mamatay ang mais ay na mutubo. Di ba? Nya pagtubo ana mamunga og daghang mais. Kung man ay gitawag principle sa giving. Mupugas ka, muhatag ka, naagi kay maani ana, dili automatic proseso ang tanan. Pero naiuban yun automatic pagkauma blessing diretso. Dito na po napawag at maigsuon. Nga kini di ay paghatag. Ayaw ko ninyo i-misinterpret ani, wala ko gisugo si bisan kinsa ani nga isulti na ko ni kay para lugar dugangan ang inyong giving. Ako alam gining personal conviction. Nga kung ihatag nimo ang para sa Ginoo, balik kay iya magina. Ay wala man nimo nadawatan nga trabaho o panalangin sa imong kaugalingong paningkamot. Naatay paningkamot, yes, tinuod, nang-apply ka, bright po kagamay, tinuod na. Pero kung sa principle mga igsuon sa giving, dili gina mamunga ay mong paningkamot kung walay tabang sa Ginoo. Walay anointing, walay dihok sa Ginoo, walay guidance sa Ginoo. Kay pwede ra gyud maigsuon nga inaghatag nimo ang balos diretso ana sa imong pagsulay. Pwede di kayo. Pwede ka luyahon na yun anak, di na rin ka mahatag sunod kay imbis panalangin imong gi-expect pagsulay naman yung grabe kayo. Nihatag ka kay deep inside sa imong huna-huna, padulong sa imong kasing-kasing, nagtuo ka nga ang Ginoo mo'y source sa panalangin. Pero katong nga time, gikondisyonan ang Ginoo Ginoo. Pareha ni Thomas ba? Gikondisyonan niya ang Ginoo. Unless, di ba? Paghatag niya may igsuon dito kay naabtan mga igsuon ng 5 katuig. Kabalo mo siya yung pangayo sa Ginoo. Tagaan siya bana nga buutan. Nya sa iyang pagkabuutan, dili kabalo o pasakit ang gihatag sa Ginoo may igsuon. Buutan pero medyo muhatag o pasakit. Wala yun totally 100% nahatag sa iya iyang gideserve. Kung nakita po, naluya siya. Na-minus ang iyang giving. Tungod lang ato nga sige siya usahay pasakitan sa iyang bana. I-discourage. Pinulungan palagdaan, sakit na kaayo. Pero muna akong naobserbahan. Sa ako ang apart. Nihatag ko. Wala ko ni kondisyon sa Ginoo. Nihatag ko kay ngano Lord imo ni. Gibalik lang ako ang para sa imo. Paghatag na ko ito may isuon. Automatic pagsulay diretso. Pagkauma yun. Nasakit si Skyler admit sa ospital. Hinuktok ko dito sa ospital, kung wala siguro ito na kung gihatag pa di siguro ko sulay yun. Kaya ka na rin, muhatag ka. Gidesign na nimo sa imong heart, muhatag ka, faithful ka, mahimong giver. Maunang panahon na at takihon yung kang pirmi na igsuon sa kaaway. Kay di yun ganahan ang kaaway na mahimong yung kang giver. Dito na ko na-realize yun may igsuon. Nagdamor yun kita magpugong-pugong sa imo sa atong paghatag. Damor mahimong relax sa atong pagkakristuhan. Way pagsulay. Nabantayan na ninyo? Di ganita mahimong faithful sa pagpangalagan sa Ginoo. Murag wala ra. Way challenge. Ngay mga problema gamay makaya ra. Pero kana gani musugod ka decide na itibot na gini may kaugalingon sa Ginoo diha gina number 1 gina maigsuon. Si Thomas mo na nagian niya. Ultimate niya nga idol na si Jesus Christ na wala kong kalit sa iya. Discourage. Wa na ni Simba. Praise God. Hallelujah.
Si Thomas ato nga time, siya rin isa ato na wala naka-experience sa milagro sa Ginoo. Wala nakakita, wala nakasinati sa gahom sa Ginoo. Nadugayan, naabtan pagpila ka simana, pila ka adlaw. Automatic na ginuntang panalangin sa Ginoo kung obedient ng ginuntang maigsuon. Number 2, Jesus meets us in our doubt. John 20:26-27, gi-summarize diri. 8 days later, o 1 week, hindi ay kapil. 8 days later, Jesus came back and said to Thomas, "Put your finger here." Kung asa ka nga area, mga igsuon, nagduha-duha, tagbuon na sa Ginoo. Walang nangutana ang Ginoo sa disciples o si problema ni tawhana, nakapalo diretso ang Ginoo na ang imong problema pagduha-duha. Alik dere, tanawa, kung ika pa. Sige, kung pwede ba luglog ni mo imong kamot sa bangag sa utod. Gusto niya masold out gid siya nga tinuod ang iyang nakita. Gusto sa Ginoo nga mawala na ginutan ang imong pagduha-duha. Pero ang nakadindot na di maigsuon, si Jesus wala naghulat kay Thomas nga makagit-over siya atong iyang problema, iyang mga pangutana. Siya naghulat. He walked through locked doors to meet one doubter. Nisulod siya diretso sa balay o iyang gitagpo maigsuon tong tao nga kaduha-duha sa iya. Gusto niya nga, bisag wala pa siya nakakit-over, gusto niya maka-experience siya kung kinsa ang Ginoo na ilang ilagar. Many times sa mensun sa itong kinabuhi, naiipadayan ang Ginoo, pero kita usahay ang atras. Maka-experience sa Ginoo, tagtaon sa power sa Ginoo sa pagkamanginagtagon, power sa Ginoo sa ato ang pagpagamit sa buluhaton, pero murag atras na kamay. Mo nang digyan na ito, ma-experience ang Ginoo. Si Thomas na-experience niya, pero natauran pa. Kung ayaw ka pala ka, ma-experience sa ito ng tanan na iso. Ayaw lang yung give up. Praise God. Sama sa usang kaamahan na makadungog sa hilak sa iyang anak sa tungang gabi. Sabi ng ganang mga bagong anak, sa lapat na ito si Skyler, dili hilakon. Ay sa ako ang kuhan, pag-umangkon anak ni Jundi, grabe kahilakon din kayo may suon. Gamay lihog na, dako pa yung bakbak na kusuki, mo ingat siya bakbak ba. Murag anuyin na kayo. Hilak yun na siya, basta murag pil niya, murag wala na nitapat yung mama sa iya. Sama sa usang kamahan na isun, makadungog anak ng mga hilak-hilak. Dili masinggit si Jesus. Nakita niya si Thomas gaduha-duha, pila nakatuig sila uban-uban, tulong katuig. Ay hapa nagduha-duha, pila na kamilagro yan na witness. Pwede rin ito na sinditan ba? Unsa man ka? Kakahi ba kayo yung ulo? Dili pag inahiina pang atong pag-uban. Wala ni singgit may si Jesus. Wala sa inyo undang naghilak diha. May mga amahan usahay nga malakot lagi pa sa hilak ko ng ano. Singkahan nimo ang samot. Sama ba? Alingasan kay nimo. Pero ang nakadindot na isunod kini nga klase nga amahan, makadungog ka siya hilak sa iyang anak. Muadto siya tapad sa iyang anak, taparan niya may suon sa iyang hikaanan dahil ingnon niya ang anak na ako anak ko din sa tapad o hikapa akong kamot na anak ko. Tingnan na anak ko mapicture out itong ihimo ni Jesus kay Thomas. Wala niya gisinggitan, wala niya gikasamaan, wala niya gijudge. It's okay na duha-duha ka. Pero I need you to move out from that doubt na imong ginadala-dala permitting. Step up.
You need to move to another level. Ayaw pagpili na. Dito ang another level, deliverance man. Sakit kayo ng deliverance kaya yun. I-deliver ka lang ng mga nadimonihan ng mga estudyante, mga nadungog na to sa unang eskwelahan, yung taking demonyo. 5, 7 ka mga estudyante na natugpa kay nadimumposis daw lagi. Ang uban anak tinuod, ang uban anak butbut. Kaya naging naibalaan ako anak na magbarkada sila, nagsabot din sila ng nagpapusis-pusis. Pinagin ko yung ubang tinuod yun, kaya mausap yun ang timong, murag laki, murag bae, di mga laway-laway, di mga aso. Gahing pagigay, isang pilay, mutabang, hawin niya, ang maibog yun. Ustan yun, babaeng na ko. Sige na mo nagka-experience ito sa youth camp sa Tablon. Taga Mambatangan to siya na Batanon. Ya kung ampuan, kung drama pa to, ngano ang magsuka man si tugo. Giampuan sa kapastor. Gibutak pag ampun kay ni action siya buga og tugo. Ni spread diri sa iyang ikuha din sa pastor ang dugo, gimarka nga cross iyang naon. Dito ni samot din siya kirig. Gitabangan og hawin sa akong manghod, naal sa akong manghod. Ya pagkadugayan napuutan og kalit. Yan na murag na hayag ang naon. Ang pag-ilusinti. Ya dipiyong man akong manghod ubalik. Dipiyong kinurag nagpasalamat siya pa kay nag-deliver na. Yes. Pagpiyong niya kay sud giluwaan pabitaw na kay sud dipilit gidiri ang laway siya ang tang ni sud. Di balik na po dito ha, kinumpukay na po. Bulahan ang mga naka-experience ato na tinuod na ay bad spirit, na ay powers of the darkness, na ay kahom sa kangitngit nga gusto mo sakop, gusto mo control sa imo, gusto tanin mo buhaton ang mga butang na maayo, pero na ay something na control nimo. Basin isa na siya ng hatag pagduha-duha sa iyo. Number 3, natapusan. Surrender down becomes worship. Kung isurrender nimo sa Ginoo ang imong pagduha-duha, maigsoon mo point out na siya dito into devotion, into commitment nimo sa Ginoo. Kaya mo ni panahonan niluhod na maigsoon ingon diri, Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Niluhod maigsoon si Thomas, nisingkit siya, "My Lord and my God." Wa na'y daghang istorya, mao gito. Kung ikaw siguro to, daghan kay istorya, Lord, tinupod gid ka Lord. Daghan kay kag mga tabi-tabi siguro to, pero si Thomas ato mao gid niya mention, "My Lord and my God," and it is a declaration nga nakita gid nimo nga naay Dios nga buhi nga gusto mo pakawas nimo gikan sa kagitni padto sa kahayo. Kung wala pa nato na experience na igsuon atong sinatiyo na. Kana gid bitaw makaingon gyud ka ng tinuod gyud ay Ginoo. Gamhanan gyud ay Ginoo kay bisag dautan ko, bisag maduha-duhaon ko. People gyud ihabog ka ng sustain sa akong mga panginahanglanon. Bisag na yung mga panahon, intentional na nakukuhato ng pagkabadlungon na Kristohanon. Pero grabe din ka, Lord. You are my Lord and my God. Kapalo pa mo, usali siya ka-versikulo sa Christology. Usali siya ka-subject may sa Bible School. Christology. Isa ni siya ka-passage na nag-speak out into the who is Jesus. Ang divine nature sa Ginoo. Usa ka tawo nga maduha-duhaon gi-convert sa Ginoo, gi-deliver sa Ginoo, mao na mismo siya ang naka-experience ug iya gi-declare, "My Lord and my God." Ang uban niingon kinsa man ko, niingon si Jesus, ang uban niingon, "Ikaw ang anak sa tao. Ikaw ang propeta." Pero kani iya naging giingon, "My Lord and my God." Divine nature na siya maway makatuis ani maigsuon.
Ang kabalo pa mo, si Thomas maigsoon, according sa kining tradisyon maigsoon. Wala gid ni siya nasulat sa Bible, pero napamatud-an sa history nga si Thomas di ay maigsoon, usa ka missionary ngadto sa nasod sa India. Yang kabalong pila ka church iyang natanong, 7 kasimbahan. Na-trace up na sa taga-India, mga early Christian sa India, na-trace up nila na si St. Thomas ang unang yun nga nakaadto sa ilang lapit. Kay katong panahon na ang Roma o ang India kay kusog pa kayo sa trading sa mga lamas, mga panakot, kung sa panadihan, mga ibaylo-baylo, mga goods. So dito nakaadto si Thomas ato na time after 52 AD, after sa death ni Jesus Christ, 52 years. Nakasuloy siya dito o dito, nagsugod siya sangyaw sa gospel. Wala nahimong sayang ang encounter sa Ginoo. Kaya ang usa ka nasod nga nandun na puno sa Buddhism, puno sa Islam, nakapinitrit gihapon ang Kristohanon. Pinaagi ni Thomas. Namo every July 5 ilang i-celebrate si St. Thomas dito sa ilang mga Kristohanon sa India. Hangtod karon. Basta magsugdan bitaw na tog surrender ning mga kaluyahaw na to. Kabalo na ka nga mauna imong weakness, pero ni-decide ka nga i-surrender nimo sa Ginoo. Naagi mo sunod ng panalangin na may isod. Kaya nga dili bayang kali mo surrender. Di lalim mo dumpa sa imong kamote kung tulisod ka. Nay spread sa social media karon nga duha ka batan-on nagbaklay-baklay sa gitngit nga dalan. Nakuha sa CCTV, gitakbo sila ko sa kabatan-on nga nagjakit, naghobi. Nga gikalit lang kayong tikunan o kanang konsilyo. Kanya ang lalaki nga gitulis kay nagpagaygahi pa man. Slingbag man to, dugay siguro niya maibot ang bag. Wa siya intensin niya ihatag ang bag. Ang iyang uyab may atras na. Ihatag! O wala pa mong yung ihatag. Dito, dumupog ka, kitchen na isun. O wala pa'y klaro nga ebidensya kung siya hinundan na to, kung siya nahitabo kung sa lalaki nga ginungkab. Pero ang issue nga is, kung dugay ni mo na isurrender, kung dugay ni mo na ihatag, daghan paging mahitabo sa imo. Wala ka nag-ampuan pero mauna siya na itawag na principle. Bisan kung sa akong palibali, maugi na'y mahitabo. Basta dugay na ito ihatag. Kapalo na ka maunay, nagkapos ni mo. Pero nagpagkahit pag hindi hapon, daghan pang pasibol mahitabo. Muna magtapadulog ng kita usahay atong ka nang itawag apostasy. Na imo naging i-reject ang Ginoo kay nagkadaghan na ang mga negative nga gagahitabo sa imong kinabuhi. Ikaw na gyud ang ni-decide, di nako mga alaga. Kaya nga mo katong palangdaan mo sa kabutang o pa nimo na surrender o pa nimo na hatag. Katapusan next one, there is a story about usa ka painting. Noon ni siya nga painting may igsuon dito sa Cincinnati part siya sa Ohio, southern na part sa Ohio, USA. Niingon dito may igsuon ang painting butang dito sa ilang gallery. Kita nila dito na title sa usa ka painting may igsuon Checkmate. Checkmate. Kung kinsa itong kapalo ang mga chess kaya makarelate mo ani. Kung moingon gani ang imuhang kontra sa chess, checkmate. Kung ikaw anak mo kag ma-discourage na kawa na patay na gina kong king. Kaya ang goal na ginaning chess, kung magdula kag chess, dapat patyon nimo ang iyang king. Magpinagyanay mo sa king. So maunang ang buhaton sa magdula, ipampahog sa itong mga gigagmay pa itong mga pawn, mga bisya, mga kabayo-kabayo, ipahog ito niya kay para lagi manipinsahan ang king, dili makakon. Kung muingon na ganin ang kontra maigsuon, checkmate, pulbot na kayo na siya. Kaya nga naman, makaingon naging kapilipina ka. Pero you know what? Na dito'y picture sa painting, ang nagdula na igsuon sa kabatan-on o si Satanas.
Kung kita niyo diya, yawa na siya diya may suon niya kadula, sungayan. Kunya, nakita niyo ang naong ni Satanas, di katawa na. Kay chikmit na lagi, niya ang batangon, wala na naglabad ang ulo. What na yun pa, pildi na yun ko. You know what? Sa sige tanaw sa mga tao dito, i-analyze nila kay makita man nila ang mga plaster sa mga tao-tao dito. Tanaw gid nila, wa na pildi na gid na, wa na patay gid siya. So, ang mga tao nga mananaw di magdugay ang tanaw ato mo painting kay kapalo man sila kung gadula silang chest, awa pildi gid ay. So, ato na po sila sa next painting tanaw. Pero nay mo sa katao maigsuon na nagdugay gid siya maigsuon og analyze. Kana silang duha diya ang magtiayon man ang dili na sila. Paghuman ana nila na ay nisunog ng tanaw nga usa ka Grand Master sa chess. Kung mayroon ka Grand Master bisag kinsay imong itapat anang nasod to nasod di gina siya mapildi. Kay champion gina siya. Karon kitanaw niya maigsuon, i-analyze niya. Nagkatawa ang demonyo, ang batangon ng buol. Pero kitanaw niya ang plastada sa dula. Pila ka oras na abdan din siya, 7 ka oras may igsusigig tinanaw. Kaya kung grandmaster ka, ma-challenge ka anak, makakita gid kag lusot. Naagi mga moves anak na nasipyat siya, makaingon yun ka nga napay paglaon. Pero you know what? Sa sige niyang tanaw may igsuon. Then nakita pa niya ang title dito sa painting, checkmate pa yun. Kung ikaw mo tanaw nga to, maapil din ang kaluya. Kaya pinigil lagi. Hindi ba yan ato gusto mo daw ang demonyo, di ba? How ka magkana lang ang painting ang hinungdan na ikaw nga nagtanaw, maapil kong kagkaluya tungkol sa demonyo. Gusto gina mo pilihon ang demonyo. Karon sa sige ginagtanaw, 7 hours, imagine, nakita niya may suon. Nakasingit siya. Diingon siya may suon siya yung disingit. There is still one move. Nakapay isa ka move. Gisingit niya ng lingi ang tanang mga tao. Kinsa man na nagsinggit niya? Nag-isi na itong grandmaster kay nakita niya may suon na kanang pinting sa lupa. Kay nakapagina ay isa ka move na wala nakita sa batang mga nabuol. And you know what? Mauni siya ang role sa chess. Kung moingon na ganyan mong kontra checkmate, ayaw kaluya. Ayaw kawalang paglaon. Kaya kung moingon na siya checkmate, naapag kay isa ka chance muli sa imong mga tao dito na matipinsahan ni mo ang imong king. Mauni na siya principle sa chess. Ayaw ka discourage. Basta mo ingon siya, checkmate, ayaw kaluya. Kay napakay chance mo lilo. Walang takabalo, unsa nga move to siya, na nakita niya nga, di pa siya mamatay, di pa mamatay iyang king, pero nakasinggit maging siya na napay isa ka move. Si Jesus may igsoon, namatay. Discourage ang tanan. Luya tanan. Ito na itawag ng Black Saturday. Ika ng Black Saturday, maugin na siya adlaw sa pagpangutan. Kay Birnis man gilansang. Pagka Sabado, dito na nila na-feel na yun ang silence. Ang kamingaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngay mga Black Saturday sa itong kinubuhi, pero ang nagkanindot na yun, huwag panahuman. Naapay usap kamot mga igsuon para kita mabayaw taog balik, matasig taog balik. Si Jesus may igsuon, wala nagpabilin dito sa iyang lugnanan. Nitikang siya sa iyang tiil. Nibangon siya, nitikang siya. Nihawak siya sa maong lakot. There is still one more. Ayaw kaluya. Ikaw karon nga nagluya, ikaw karon nga na-discourage na. Murag gisabayan pag usay sa init sa panahon, gisabayan pag sa pagmahal sa gasolina, discourage na ganika ng mahal pag yung mga presyo. Ayaw kaluya, naapay isang kabot na gusto ni mo buhaton, gusto buhaton sa Ginoo sa inyo. Kung dili magaling ikaw ang mutikang anak, ayaw yung kabalang kay ang Ginoo na yun mismo ang moduol sa imo. Amen! Si Thomas may igsuon, wa siya nag-expect na ang Ginoo ang moduol sa iya.
Siya ang nagduha-duha, siya ang naikondisyon, siya ang tatoy ni Duol, di ba? Siya ang tatoy ni Ingon, magkita ta niya, Ginoo, magkita ta sa ilalong kahoy. Siya ang tatoy ni Ingon, pero ang nakanindot ang Ginoo ang nakakita sa iyang struggle, o ang Ginoo na ang nangita pamaagi, muduol sa iyo, muduol sa iya, para nga matakbo kung sa'yo Panginoon ng iyo. Amen. Amen. Manigtog ta nga igsoon. Hallelujah. Ato ni awiton kadali lang may igsoon kay. Diri ni maka lusot ning kanta nga bisan wala kita makita apan nakita ko ang guman. Diri mo padulong ning verse na igsoon nga bulahan ang mutuo nga wala nakakita. Usay mangita tag ebidensya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mapitful lagi ko Lord kung imo ning buhaton sa kong Ginoo. Mapitful lagi ko Ginoo kung naay something mga milagro na akong ma-encounter sa kong Ginoo. But ang Ginoo na ingon may suwon, bulahan ang mutuo bisan wala nakakita. Kapadulong na ang panalangin, wag ina nimo nakita, pero bulahan ka ang mutuo ang panalangin ni Lord sa Ginoo. John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, and that by believing you may have life in His name. Your doubt is not the end of your story, but with Jesus, it's only the beginning. Sugod na siya, gusto sa Ginoo mutikan ka maigsoon. Hallelujah, praise you. Oh Lord, nakita niyo mo Ginoo ang mga pagduduha sa pagpakalangit kami. This time, help us Lord to ignite our faith. As we surrender, diha kalimo, makita kung tanay mo Ginoo Diyos ang among tinguha na mahimong gawas ng Ginoo Diyos sa mga kapos ang Ginoo. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang buong mo. Muli ka na Diyos na akong ialagay. Bisan ako makasasala, imo ako ipagaway sala. Tapos ka sa tanang pagkain o pasalamat. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang ganda mo. Buhay ka na Diyos na akong ialagay. Yes, Lord Jesus. Bisan ako makasasala, imo akong ipagaway sala. Tapos ka sa tanang pagkain mo pa. Salamat, salamat ko Diyos. Salamat sa grasya o kaluoy mo ako. Salamat sa tumba mo, wala'y paglubahan. Nagluwas mo ako sa kata, makasasala o Ginoo. Salamat, salamat sa grasya o kaluoy mo kanino. Oh, Ginoo. O Ginoo, ang mahal nga langit nun, sama kang San Tomas Ginoo, usahay malitag kami sa pagduha-duha. Adunay mga higayon nga mangita kami og mga timaan or ebidensya sa imong presensya sa among kinabuhi. Sa dili pa kami musalig sa imong mga saan. Pasayloa kami sa mga higayon
nga ang amo nga kasing-kasing nahimong kahit og kulang sa pagtuo. Salamat Ginoo, kay sama sa imong pagpakita kang tumas, wala mo usab kami pasagdi sa among kamit-it. Imong gitanyag ang imong mga samahan, imong nga timaan sa imong dako nga gugma o kadaugan batok sa kamatayon. Hinaot nga sa matag higayon o Dios nga kami maluya. Madungog namo ang imong tingog nga nag-ingon, ayaw na pagduha-duha, kundi pagtuo na. Tabangi kami nga makatuo bisan wala kami makakita. Hatagi kami kasing-kasing nga abli sa imong espiritu. Aron uban ang bukos na pagsalig, makasinggit kami sa kang tumas, Ginoo ko o Dios ko. Hinaot nga kini pag-ampo magdala ka namo ngadto sa mas laom nga pag-ila kanimo. Isip amo na banaw nga manunubos. Ako kini gituuhan o giampo nga walay landong sa pagduha-duha. Sa ngalan ni Jesus ang tanan mo ingon. Amen. Amen. Mayong to sa tanan. So, nanata sa isa sa mga important part sa atong Sunday service, which is ang atong tithes and offering. So, maghatag lang isa ka verse. Nakasulat na ni sa nasulat na ni sa Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So we encourage na tanan to always check your heart kung sa mga nangyatan. Nagato din ka na pulo at nangyatan na sa mga. Ito palagi na kung unsa para sa imo yung ginagawa. Tanan nato naabot na sa kalibutan, gikan na sa ulan. So, sa itong music team, magkanta, ako ginasit na rin mga sugod na. Diyos na labing gamhanan, Ginoo ka sa tanan, walay makatubong diya sa imo, hari ka sa tanang hari, o Diyos ka sa tanang Diyos. Ginoo, salamat ka sa imong walay buwas na pag-uban, pag-iya, o pagtabang sa amo ani ng kalibutan. Salamat kay Ginoo sa pagdumdum, o pag-correct sa amo sa every step ng pambuhaton. Lord, salamat kay sa walay paglubad na gugma na yung kinabubo sa among mga kinabuhi. Na kanunay din mo ginapadumdum na maskin kami na sayo makabuhat ng utang na di maayo, mga utang na dapat unta buhaton na mo, pruhan na mo gibuhat. Salamat kayo sa gugma na imong gihatag sa mga. And Lord, kaniyang sa financial na mong gihatag, gamay lang kini Ginoo compare sa imong gihatag sa mga. Salamat kay tanan o we pray na kani siya na kwarta makapalambo sa tinarian, gamiton kini sa pagpadako o pagdasig sa ubang tao. Salamat kayo ako sa imong tanan dugi maya. This name pray. Amen.
Amen. May buntag, mga igsoon. Or ito naman siguro kahapit na mag-alas 12, no? So, napalanginan ba ang tanan, mga katawan sa Diyos? Ang tanan ng panalanginan mo ay hallelujah! Maraming salamat. Dinita sa ato ang mga announcement, mga igsoon. Kayo pat na lang kaadlaw o ambag na kita sa bulan sa Mayo. Isa nga limpay ang ambag na sa bulan sa Mayo. Pas-pas kaayo, no? So, pakliho na pa na nato sa sunod na balik ninyo mga igsoon karong Sunday, Mayo na na. So, daghang mga activities. Labaw na, it's the birth month of our pastor. So, kana, no? Ato po na iyang po o isalig sa Ginoong tanan mga activities. O sa dugang announcement, akong tawag si Sir Edlin. Kay, kung invite siya sa ato ang programa para sa Vacation Bible School. Labi na kay kompleto siguro niya ito mga ginikanan, usap ko ng mga kabataan nga nandito sa veranda. Sister Ed, please do the honor to announce kini ato ang upcoming Bible Vacation School. Kay Summerman. Okay. Okay, thank you. May good to sa akong tanan, no? I'm working today. Okay, so, I'm inviting all the parents na kanang pa-enroll ang inyong mga kids ages 3 to 13 years old. So, it is a Vacation Bible School 2026 and ang schedule niya is May 5 to 9, but ako pa rin ang kuhaan sulihan ng tuming kaya ay mga other teachers na sila yung mga conflict sa schedule. So, probably first week or second week sa May. And also, ang TTNA is Gideon's code, which is obey. God's way is the best way. So, mara na ang katong pag-enroll for kung sila mga kids ages to 3, kindly approach na lang dito pre-enroll na. Thank you. Okay, so update sa mga changes of schedules. Ato na i-post, ana Ed, no? Sa ato ang group chat. Dagang salamat ni Ado. Okay, WM? Any announcement? Wala? Move on? Okay, move on. Ang MM po, mga kalalakihan. Inyo bang Sunday karon? Wala? Okay? Praise team, murag na yung announcement si Practice lang after sa service. Okay. Also, kung didasig na mga tanan ng Exoa na magpalingkod ta sa mga pag-ampo every Wednesday. So, mo to no, ay no, paggraduha. Isa na ang ating anihan, ang atong anihan. Mao nga magtigom ta sa mga pag-ampo kay ang mainampuon ng mga katawan sa Ginoo kusgan taliwala sa mga bagyo uban pa. So, kung gusto niyo mo ma-experience without so on, kining power of prayer, I know you have been there before. Pero lahig yun kaayo kung ikaw mo sakripisyo sa mga pag-ampo, no? Siguro di naman kayo na busy ang mga lawa kay end of the day, 7 o'clock, wala naman din siguro tayo kuhan, labi na sa tumang silingan din, dasig mo na mo tanan na mag-inampuay ka panahon karon sa kalisod. Amen? Nothing is too difficult when we have Jesus Christ. Then, ang bakta, resyonta, sa ato ang Friday evangelism mentoring course ni Pastor. Salamat na sa iyang kinabuhi nga sa iyahang panidaron karon murag pwede na unta na siya magpahulay, consultation, pero ang iyang i-equip pagit niya mga igsoon kay dili siya ganahan nga magkulang taniini sa pag-share sa gospel kay mo gid na ang sugo sa atong Ginoong Dios to go and make disciples. So unsa ba nato pag make disciples nga kita mismo wa ta nagpadisipulo. So we need a mentoring session every Friday 7 in the evening. So kung problema gyud kay sa imong schedule, pamiliti, iampo ng mga igsoon, sukad karon ang waon na ang mga pagduha-duha sa Ginoo sa inyong kinabuhi o sa inyong una-una. So amen ba mga igsoon? Amen. Okay, maragutom na yun. Anyway, so may mga announcement, wala na for this week. So, update yourself sa group chat, mga igsoon, and then we will all be united. Karon po, i-welcome na to ang among mga family, no? Society Pastor. Everybody were aware sa kuan, sa amuang gagaw.
Igagaw na ko first cousin, pagumangko ni Pastor, anak siya Higsuon, who passed away, no? Thursday last week. Atong giampo na to mga Higsuon, pero kabubuton sa tanan, ang mga nahitabo, dili ingon nga giampo niya namatay. Giampo kay dunay katuyuan ang Ginoo sa iyang kinabuhi nga kuhaon na siya. Kaya wala na siya mga pag-antos. So karon, nagmadaugo na among pamilya ng Higsuon sa inyong mga pag-ampo support. Bisag wala ko physically, pero sa inyong mga pag-ampo, pag-support po nga kami mga pamilya in the believe, no? Na dunay paglaom lamang sa atong Ginoong Kristo kay dili lalim mawad-an og pamilya, labi na membro sa pamilya. Pero our hope is in Christ. Welcome nato sila karon, pagpakan nato sila mga Higsuon. Naa si Brad Giovanni. Naa po lang ilahang baby si Bajit, ang may gagawin ni mga Higsuon, o si Bryce, no? And also po si Daging from Manila. Yani lang yun siya, Daging. And also si Liberty, nakasimba naman siya few Sundays ago, o usapod si Liv, o sa ilang anak na si Jasmine. O kinsa nga ito? Jasmine o siya? Okay. Dali, ako man yung nalista diri. Basta na sila dito mga kabataan. O naging mga Higsuon nga at least ginanglan, nagsabot ng ibig ni Pastor, ginanglan kita yung pag-reunion pamilya kay nanganak na mga apo, di na may makailan o kinsa. So anyway, all things work together for good. Salamat din kayo na nakaani sila after kay gilubog man kagahapon. Pero 2 nights na dito ng service, may Higsuon. Salamat po din sa mga leaders na ni-support po, Pastor Jay, Sir Lucille, Mr. Bridget, sa po ni Mami, Casey, and the rest, no, nagpaluyog. Kabalo ko mga Higsuon nga nag-ampo po mo sa ang family. So, salamat kayo. Diyos, magpanalangin kayo ninyo. So, kung wala na mga Higsuon, ato na ni tapuson, balik na ako kang Brother Ruel para sa katapusan ng kantaw si. Okay, praise God. Ilay ko ng Diyos mga Higsuon na imong malampuson na atong panibahon karon nga Domingo o sa atong pagtapos gihangion ako ang tanan sa panindo atong awiton ang chorus sa For You Alone. Tapos pagkaman sa atong kanta gihangion ako ang presensya ni Pastor Manny para sa atong closing prayer. Panindog ta tong awiton ang chorus sa For You Alone. Bisan pa sa imong kadato sa pagpanalangin sa tanan nga bahin sa mga namong pagsimba gikan ngayon sa pagsugod hangtod sa pagtapos.
Nagpasalamat ko sa matag pamilya nga representahan gikan sa mga adult men and women, mga batanon, mga babaeng lalaki, kadto sa mga kabataan, bisan pa sa mga bisita, mga first timer. Ginoo ang ako mga pagampo na kadato sa imong manalangin, maangkon sa matag pamilya nga girepresentahan, matag negosyo, matag trabaho nga girepresentahan. Lord God, have mercy upon your people and even for this whole congregation. Ako silang ibayaw niya kanimo sa imong amahanon na pagpanalangin, amahanon na pagbantay, amahanon na pagsangkap sa tanan nilang mga pagpanginahanglan. At kini akong iampo, diya lamang sa ngalan samahan. Sana ko sa Espiritu Santo. And everybody said, Amen, Amen. God bless you, my Lord, kaninyong tanan. Magkumustahay at madalisan.